po yung pong pahayag niya ho before. Syempre, ito pong bagay na ito is ginagamit ho sa ngayon ito pong si VP Sara, no? At sinasabi niyang hindi, no? Hindi po tama yung ganun hong argumento at sabi ho niya inalabag raw ho yung kanyang karapatan, no? Sa bank secrecy, kaya po maghahain daw ho siya ng kaso, no? Maghahain ho siya ng kaso ngayong araw na ito, Monday, against sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council or AMLC, at even ho nito pong mga members ng House Committee on Justice, dahil daw ho dito po sa mga nalabag, no, ng mga nasabi pong mga ahensya, no, at dito po sa nasabi pong komite na mga batas, kabilang na ho ito pong Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws, at ito pong tinatawag ko na Data Privacy Act. At kaugnay ho riyan, no, nasa ating linya, makakaugnayan ho natin ito pong si Attorney Randy Ariola, no? Siyempre, isa hong law professor, at nais lamang po nating malaman, no, kung ano po ba talaga when it comes dito po sa mga batas like Anti-Money Laundering Act, and even ho yung pong Bank Secrecy Laws, ano ho ba yung pong yung mga covered ho nito, at pwede bang maging exemption ang impeachment proceeding? Kaugnay ho riyan. Well, nasa ating linya na ho. Magandang umaga ho sa inyo, attorney, and welcome ho dito po sa atin hong palatuntunan. Bumati muna kayo, attorney, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin. Magandang umaga, Bombo Kervin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo. Well, attorney, syempre, nais lamang ho namin kayong kunan ng reaksyon or siguro, no, mga legal opinions din ho kaugnay ho dito po sa usapin ho ng bank secrecy law. Kapag tinatawag ko na bank secrecy law, attorney, ano ho ba yung pong ibig sabihin ho nito, at ano ho ba yung mga covered ho nito? May mga exemption rin ho ba ito, attorney? Okay. Unang-una, ang bank secrecy law, ang sinasabi lang po nito ay lahat ng mga deposito ng kahit na sino sa mga bangko, tulad kunyari savings, current, time deposit, ay hindi pwedeng i-divulge kahit ng taga-bangko, ng sino mang tao, kahit anong opisina ng gobyerno, kahit na anong office ng gobyerno. Ang rason niyan, ang rasyonale, kailangan alamin muna natin bakit ba merong ganitong batas, yung Republic Act 1405. Ang rason niyan ay para sa ganon ay i-encourage yung mga tao na ilagay yung kanilang mga pera sa bangko. Para sa ganon ay ito'y sumama sa sirkulasyon at maging, alam naman po natin, ang pera yun po yung lifeblood ng ekonomiya. Kung walang pera, hindi po gagalaw ang ekonomiya ng bansa. So ngayon, para sa ganon ay magamit at maging dugo ng ekonomiya natin, ang mga pera ay ini-encourage sa mga tao na ilagay ito sa bangko, dahil pag nilagay mo ito sa bangko, ang bangko naman ay mai-invest yan, iikot na yan sa ating ekonomiya. At maiiwasan yung hoarding, di ba? Maiiwasan yung itinatago na lang yung pera sa kanilang baul, itinatago na lang sa kanilang bahay. Kaya yan po yung rason. Ngayon, yun pong batas na yan ay hindi naman absolute. Alam naman natin sa lahat ng mga batas may mga exceptions. At ang mga exception yan, ang mga exception kung kailan pwede na maisiwalat kung ano yung nilalaman ng bank account ng isang tao, unang-una, pag mayroong written permission, ibig sabihin ito'y pinayagan niya. Na okay, sige, ilabas niyo, di ba? O, di ba, nakita natin noon din sa impeachment proceedings sa House, si Mascareñas, di ba? Sabi niya, winade niya. Di ba? So pwede yun, na i-waive mo na yung bank secrecy. Pangalawa, yung kung may kaso, pero hindi lahat ng kaso. Liwanagin po natin. Hindi, unang-una, pag may kaso, anong kaso? Kung yung mismong pera na nasa bangko, yun yung subject matter nung kaso. Di ba? So, hindi naman pasok dito sa usapin na nangyayari ngayon sa Kongreso. Pangatlo, kung may kaso rin, pero hindi din sa lahat ng kaso. In cases of bribery at dereliction of duty at merong court order. Ibig sabihin, dapat merong order ang korte sa kaso ng bribery and dereliction of duty. So, yun yun. At yung isa, ito yung sinasabi nila,
in cases of impeachment. Diba? So, ang sinasabi nila, sinasabi ngayon sa Congress, okay, it falls within the exemption dahil nga raw merong cases of impeachment. Kung titingnan po natin, yun po bang nangyayari, i-analyze natin, meron na po bang kaso ng impeachment? Diba? Kailan ba magkakaroon ng kaso? Yun ang tanong. Di ba pag merong kaso, ang ibig sabihin ay meron ng latag na usapin sa hukuman. Pag meron kang isinampa laban sa isang tao sa hukuman, pwede nating sabihin may kaso. Ngayon, in cases of impeachment, yun po bang mga House of Representatives, korte po ba sila? Ngayon, kung hindi sila korte, meron na po bang kaso? So, yan ang mga tanong natin. Kunyari, in cases of bribery na lang, di ba? Isa sa mga exception. Kailan po ba in court order in cases of bribery? So, ibig sabihin, ang magbibigay kung kailan pwedeng indulge ay yun pong korte. Mag-i-issue ng korte ng order. Kailan? In cases of bribery. So, di po ba pag mayroong bribery or dereliction of duty, isinasampa rin po natin yan unang-una sa preliminary investigation. Sinasampa mo, it's either sa fiscal or sa ombudsman. So hindi naman sinabi doon sa korte in cases of bribery, hindi naman sinabi during the preliminary investigation, pwede na. So ibig sabihin, kailangan may kaso ng nakasampa sa hukuman at yung hukuman na mag-i-issue ng order. Dito rin po sa impeachment, in cases of impeachment, yun yung nakalagay na exemption. Kailan po ba magkakaroon ng kaso? Pag may nakasampa na po na reklamo laban sa isang tao na impeachable sa hukuman. Sino po ba ang hukuman? Is it the House of the Representatives or the Senate? So yun po yung mga tanong. So pag nasagot natin yan, malalaman natin kung meron po bang poder papasok na po ba yung exception. Kasi makikita naman po natin ang trabaho ng House of Representatives ay to determine din, di ba, kung meron bang sapat na batayan, is there probable cause to hold the impeachable official for trial. And the trial will be conducted by the Senate sa Senado. So ibig sabihin, pag meron na pong article of impeachment, yun na po yung article of impeachment, yun po yung complaint. At pag isinampa mo yung complaint ng article of impeachment doon sa Senado, meron na pong kaso. At ang Senado, sila po yung didinig. So yan po yung ating opinion. Dahil nga, kung ako po ang tatanungin, ay premature pa na ma-divulge any information at nasabihin mo violating the Republic Act 1405. Dahil sa akin po, sa ating opinion, ang dapat po na magpapasok po yan, the exception would kick in kung meron na pong kaso na tinatalakay ng korte. At ang korte po, ayun po ang Senado. Dahil ang ginagawa po ng House ay preliminary investigation. So kanya lang, yan po yung opinion natin. Marami po. Si Chairman Luis Tro, abogado rin po yun. So meron din po sila mga opinion. Kaya nga po, kung sakali magkaroon ng kaso, then it would boil down, yung Korte Suprema rin po ang magsasabi kung sino ba yung tama ang opinion. Oh. Anyway, if-file pa lang naman daw yung kaso ho, attorney, pagdating ho rito. So, maybe pagdating ho dito po sa bagay na ito, no, pwede pa rin namang pag-usapan, attorney. Pagdating ho dito po sa bagay na yan, syempre, when it comes dito po sa, attorney, dito po sa AMLAC naman, or I mean, dito po sa Anti-Money Laundering Act, kumusta ho ba? Siyempre, we understand na talagang ang AMLAC is sila ho yung pong nagmo-monitor naman sa mga suspicious bank transaction. So on their part ho ba, they are free na i-disclose kung may mga nakita ho silang mga suspicious or kung actually, kung babasahin natin yung Anti-Money Laundering Law, it merely strengthens yung secrecy of bank deposit din. So kunyari, merong more than 500,000, flag down yon. So magkukuan yon, that would immediately call the attention na okay, tignan natin bakit baka meron ito. Kasi ang anti-money laundering naman, kailangan alamin po natin. Ano po ba yon? Ang money laundering po kasi, di ba, ang launder ba, lalabahan mo.
Ibig sabihin, ano ba yung lalabahan mo? Yung marumi. Kung yung damit mo marumi, lalabahan mo. Kaya nga ilo-launder mo. Yung anti-money laundering naman, yung maruming pera ay lalabhan para pumasok sa mainstream economy. So example, sinabi ko nga, ang classic example, kunyari, merong isang pera na galing sa illegal. Kunyari, merong, sabi natin, sa drugs, for example, di ba ito ay maruming pera. Paano magkinuha niya? O kunyari, may ninakaw ka, tulad dun sa flood control. Di ba? May ninakaw ka doon. Di umano, merong mga pera ng gobyerno na ninakaw ng mga involved doon, kunyari. O, meron ka, marumi yung pera, di ba? Illegal. Ngayon, ano pwede mong gawin? One manner para malinis mo yan, pumunta ka sa casino. Di ba? Ipalit mo ng casino, palit mo ng chips. Pumasok na siya doon sa mainstream. Di ba? Kasi ang casino allowed. O ngayon, nasa iyo yung chips. Kunyari, maglaro ka, natalo ka ng 10,000. May natira pa rin na 1 milyon. Ipalit mo ngayon yung chips. Malinis na yung chips mo. Pinalit mo ng cash, na-launder mo na. Paglabas sa'yo ng pera, malinis na yon. Di ba? Kasi pumasok na sa mainstream. So, ganun yung money laundering. Ngayon, ang trabaho ng AMPLAC, Anti-Money Laundering Council, ay tingnan itong mga ganito. Kunyari, isang tao, wala namang kapasidad para merong ganitong kalaking pera, bakit biglang may deposit siya? So, bigla, papasok ang AMLAC, titingnan, at para sa ganun, titingnan, kaya nga kung may malaking biglaang transaksyon ka, tinatanong ng bangko, saan galing yan? Nagbenta ako ng lupa eh. So, maalis na yung agam-agam. Ngayon, yung anti-money laundering law, hindi naman ibig sabihin na binigyan mo ng authority na bista na lang pasukin o investigahan. Hindi po. Kukuan lang yan. Medyo titingnan lang, makukul lang yung attention nila because yung anti-money laundering law, nabubulol ako, ay it strengthens in fact yung yung secrecy of bank deposit. So hindi basta lang pwede. So kinakailangan puprotektahan pa rin ng anti-money laundering yung secrecy of bank deposit. Now, kung meron ng investigation na ginagawa ang anti-money laundering, di ba? Kunyari, meron ng talagang investigasyon, yun maaari na maging exemption yun, pero titignan nila during the investigation but not still to divulge. Diba? Prematurely. Kung meron na, pwede nilang tingnan yun. Hindi pwedeng sabihin ng bangko, uy, sikreto to. Hindi, may investigasyon kami, pwede namin silipin. O pwede nilang tingnan during the investigation, pero hindi para ilabas mo, uy, si ganito, may ganitong pera, ganito. Hindi ganon. At kung merong investigasyon at lumabas na merong marumi na pera, then magsasampa ngayon ng violation ng anti-money laundering law at AMLAC ang magiging ang council ang siya magiging complainant. So yun ang dapat na mangyari. Ngayon, kahit din sa even the Commission on Audit, pwede ring pumasok ang exception during the investigation ng Commission on Audit on fruits of anti-graft. Pwede nila yan, pwede silang ma-accept. Pero the same thing, the Commission on Audit, hindi pwedeng i-divulge. Pero pwede nilang silipin in the process of the investigation. Then, pag naisampa na yung kaso, doon pwede nang lalabas. So, hindi basta pwede na i-divulge kung ano yung content. Ang bawal kasing i-divulge, unang-una, yung bank balance. Bawal po yun. Pangalawa, kung ano yung mga debit credit nito, yung mga transaction na nangyari doon sa account na yon, hindi mo pwedeng i-divulge yun. Yung account name, okay lang na i-divulge mo dahil name naman yon. Yan ay magkaiba doon sa nakita natin, na banggit mo kanina yung SALN. Yung SALN, iba yon, public record yun eh. Diba? So, pag sinubscribe mo na yan, public record yan, so pwede mong i-divulge yun kung ano yung mga nakalagay doon. Dahil yan, hindi na magiging confidential dahil noong ikaw ay nanumpa ka at pinanumpaan mo yan sa notaryo, sinubmit mo yon, public record na po yan, pwede na, public document, pwede pong i-divulge. Opo. Attorney, no, dito po sa binabanggit ho ninyo, talagang pagdating ho dito po sa mga bagay na ito, hindi po pwedeng basta-basta i-divulge ito pong mga bagay na yan. And aside from anti-money laundering and even ho yung violation daw ho sa bank secrecy law, ay na-violate din daw ho yung pong sinasabing ito pong
data privacy ni VP Sara, paano ho ito pumapasok dun po sa nangyari po before, attorney, na impeachment Yung hearing data po? privacy naman, kung anything that are personal information or sensitive personal information na isang tao ay na-divulge walang authority, sabi nga tulad din ng dapat may written authority, may mga court order. Kanya lang sa akin palagay, mas ang na-violate dito yung sa secrecy of bank deposit, yung 1405. Not that much doon sa data privacy. Alright, opo. Attorney, syempre, pagdating ho rito, ang tanong ho siguro nung iba is that, kaya pa po bang may establish ang probable cause without disclosing yung mga bank transaction or yung pong mga records ng AMLAC? In fact, di ba, ang nangyari dyan, meron nakita na sabi nila, di ba, akala ko ba, there was already a findings of sufficiency in forms and substance, di ba? When you find that the complaint is sufficient in substance, ibig sabihin, meron ng sapat na ebidensya, supposed to be. Di ba? At palagay ko, nasa kanila yon, sila magdidesisyon kung meron ba. Meron bang probable cause at merong sufficient ba na ebidensya. At ang isa pang kwan lang natin dito, napapansin, kasi the hearing being conducted by the House now is under the guise of clarificatory. Di ba? Ano ba yung clarificatory? Ito yung isa pang hindi ganong nadidis. Ang clarificatory, ibig sabihin, ay kinaklaro mo, merong malabo. Di ba? Merong malabo at tapos doon ay kinaklaro mo yung malabo. Yun yung clarificatory. Ngayon, tignan natin, balikan natin. For example, during the case na yung Mascareñas ba yun? Kung titingnan po natin, yung mga nilagay doon, ay ang ginawa naman doon, binasa kung ano yung affidavit. Si Madriaga po, attorney. Ay, Madriaga. Opo. So yung Madriaga, binasa yung nasa affidavit. So how could there be clarificatory there kung binasa mo lang yung affidavit? English lang naman yon. So walang nothing to clarify. Now this all end, that is public record. Pwede nilang isubmit, submit agad doon sa Senate. Also, there is nothing to clarify there because yun ay subscribe and public document. Kung kailangan mo ipresenta yan, you could, during the trial, in any case, you could subpoena that, being a public record, isubmit mo yan. Di ba? So yung just the custodian, ang ombudsman, ipipresenta lang yon, tapos na. On the contents naman, that's are considered public record. So I believe there is nothing to clarify there. So, pwede na ho supposedly, attorney, na hindi na ho ganito katagal yung process ng House Committee on Justice. Kung sa atin, sabi ko nga, inaantay na ng mamamayang Pilipino to, di ba? O bakit hindi na lang natin, isampa mo na, dalhin mo na sa Senate para magka-trial na. Di ba? Para matapos na. Kasi kung meron naman silang sapat na ebidensya na, nandiyan na yung mga dokumento. Lalo ngayon, may mga dokumento na. O di, sampa natin para doon sa Senate, magkaalaman na. Kasi biglang tumatagal pa, malapit na yung eleksyon. Dapat mabilisan na to. Kaya mas maganda siguro, inaantay na. Kasi in impeachment, this is a matter of accountability. Siyempre, ito ay pera ng taong bayan. So kinakailangan natin na gusto ng taong bayan, madaliin na to, makita na, di ba? Kailan mo ba malalaman na merong accountable? Senado ang magsasabi. Ngayon, if the House says na meron naman ng sapat na batayan, hindi mo naman kinakailangan i-prove ng proof beyond reasonable doubt sa House of Representatives. Doon na po yun, doon sa Senado. Kung meron lang probable cause, sampa mo na, dali mo na sa Senate, and then the Senate, sila na ang magtatry para sa ganun matapos na to. At ang isa pa, ito, sabi ko nga, puro lang tayo impeachment. Dapat yung isang malaki rin na problema, yung ano ba to, yung flood control. Di ba? Dapat din ay asikasuhin din po para sa ganun ay puro pera ng taong bayan to, malalaking pera to. So kinakailangan na yun ang inaantay ng ating mga taong bayan para makita, mapanagot kung sino ay dapat managot. Opo, sa bagay. Anyway, attorney, no, maraming salamat ho sa inyo pong pagpapaliwanag, pagbibigay ho ng mga legal opinions kaugnay ho dito po sa mga pinag-uusapan ho natin sa ngayon. And again, if ever na may mga nais na lamang ho kayong idagdag pagdating ho dito po sa mga pinag-uusapan ho natin sa ngayon, attorney? Tulad lang na madalas kong sabihin, kailangan magmanman at magmasid ang bawat isa sa atin dahil ano man po yung pinag-uusapan dyan, pera po natin. Di ba? Mapa-impeachment man at mapa doon sa flood control man, ay ang pera po yan ng taong bayan. So kinakailangan makialam at marinig kung ano yung ating
boses at sana ay mapabilis. Ako naman ang gusto ko lang mapabilis. Kung may kasalanan, di ba, hayaan mong managot, di ba? Oo. Kung walang kasalanan naman, edi at least malinis para sa ganun ay malaman na natin kung ano ba talaga, di ba? Ano ba talaga kuya, di ba? Huwag na yung nagtatagal. Kasi baka naman ang sabi nga ng iba diyan, yung isang nakausap ko, mukhang kwan na to sabi niya, naka-investigation in aid of grandstanding na Mukhang malapit na kasi ang eleksyon para may mga gustong tumakbong senador at para maging sikat. Oo. Yun yung mga nagiging opinion na tuloy ng ating mga kababayan. Kaya nga sabi ko, dapat talaga mapabilis na to. Maisampa na para sa ganun ay maiwasan yung mga ganung mga haka-haka. Pero hindi naman ho kaya ganun talaga yung nangyayari ho sa ngayon, attorney. Your guess is good as mine. Di ba? Oo. Kaya nga, kasi ang sinasabi nga natin, bakit kailangan mo pang kung meron naman ng sapat, di ba sinasabi noon, meron sapat na, isampa mo na para magkaalaman na, di ba? Huwag nang patagalin. Kasi kung patagalin mo, baka nagdududa tuloy yung iba rin na, pinapatagal nyo, mukhang kampi yata kayo dun sa respondent, ba't nyo pinapatagal, di ba? Ba't nyo dinidelay? Kaya kung meron ng sapat na pong ebidensya, merely probable cause naman yan. Kung may sapat na po ba yan, isampa na natin. Para sa ganon ay bayaan nating makita doon sa hukuman ano ba yung mangyayari. Alright, sige po. Attorney, yun na lamang ho, attorney. At again, maraming salamat sa inyo pong oras. Magandang umaga ho. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Attorney Randy Ariola, siyempre isa hong law professor at nakakatuwang rin ho natin sa atin hong palatuntunan. Duralex Sedlex,